May po tayo ng ilang bang tao? 10 tao na hindi mo masyadong kaklose. Kamustahin po natin ang bawat isa. Yan, sige po, kamusta sa iyo kapatid? Yan, kamusta po kung online na tayo? Kamusta po sa mga kasama natin sa online? Ayan, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ang bawat isa sa atin. Amen! Sino po dito excited na purihin ang ating Panginoon? Amen! Magsabi nga po ng malakas na Hallelujah! Magsabi po ng malakas na Praise the Lord! Amen! Sige po, purihin natin ating Panginoon. Sabay-sabay po natin awitin. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence. Standing here in your presence. In your presence. Thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice. Holy, Holy, righteous, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. 'Cause I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yeah. Minsan pa. Standing here in your presence, thinking of the good things you have, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship. Come on. We worship you, Lord. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Come on. Come on, let's all sing. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure. Come on, lift your voice. His promise is sure. your love endures always.
My soul secure, my soul secure. Your promise sure, your love endures. Oh, my soul secure, my soul secure. Your promise sure, Your promise sure. your love endures. Oh, my soul, my soul, my soul secure. Your promise sure, your love endures. Always, 'cause I will worship you for who you are. Come on. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Come on, lift your voice and sing. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you For who you are, Jesus. 'Cause I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. We worship you. I will worship you for who you are, Jesus. 'Cause I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yeah. Come on, lift your praise in this place. Praise His holy name. Praise Him. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sa oras po na to, patuloy lang po tayo manatili sa presence natin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy po nating isipin sa oras na to lahat ng kabutihan na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Mabuti po ba ang ating Panginoon? Nararanasan po ba natin yung biyaya niya sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay? Amen. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. Sa biyaya mo, Panginoon, na laging sapat sa aming buhay, Panginoon. Sige po, pwede po ba natin pasalamatan ang Diyos sa oras na to? Sige po, personally, pasalamatan natin. Thank you, Lord, sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Sige po, magbanggit tayo na pasasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, kahit maraming kasalanan kaming nagagawa, Panginoon. Still, Panginoon, minamahal mo pa rin kami, Panginoon. Sige po, patuloy tayo magbanggit ng panalangin sa Panginoon. Thank you, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. Thank you, Lord, sa biyaya mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Sige po, patuloy lang tayo magbanggit ng mga pagsamba natin sa ating Diyos. Hallelujah. Sinasamba ka namin, O Diyos. Salamat sa biyaya mo. Hallelujah. Sabay-sabay po natin awitin. Habang hindi karapat-dapat
pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na, mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasa, o Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumpulang biyaya mo. Isa pa nating awitin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang wala kakayanan masuklian ka na, mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karungan. Inibig mo ako nang di kayang kumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo.
Salamat sa pag-ibig mo, sa katapatan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, Diyos. Oh. Yakap mo ako. Sige, pawitin natin. Ibig mo ako nang di kayang Sa yakap mo. Salamat, Panginoon. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karuna. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karuna. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Karunga at katuwiran na kahit minsan di na bahiran na kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdula, biyaya mo, oh Diyos, ng pag-ibig na, oh Diyos, kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya, o Diyos na katwiran. Oh, Diyos, higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos. Kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biya, o Diyos ng pag-ibig mo, Diyos ng pag-ibig na wag pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat
Salamat, Lord, sa sukdulang biyaya mo, Panginoon, na lagi naming nararanasan. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ang ating dakilang Diyos? Amen. Amen. Salamat po. Ayan. Gusto lamang po namin i-welcome yung mga bago ngayon. Pwede po makaupo muna tayo. Pwede na ba tayong umupo? Ayan. Welcome po sa kay Sister Marie, kapatid po ni Ate Joy Tanig, at kay Brother JC. Ayan. Welcome po natin sila, at kung may mga bago pa po, pwede po bang pakikawayan? Pakikawayan nga po yung mga bago natin. Yan. Welcome po sa Rock of Ages Revival to Mission Church. Sa kasalukuyan po, wala tayo sa ating home church. Salamat po sa ACTS na nagpahiram muli ng church nila para tayo ay makapagdaos muli ng ating gawain. Masaya ka ba ngayon? Amen. Masaya ka ba ngayon? Amen. Nais ko din po kayong i-orient about sa speaking in tongues. Kung kayo po ay may naririnig mula kanina, kung kayo po ay nakakarinig ng iba't ibang language na sinasabi ng ating pastora, ng ating worship leader, at karamihan po sa Roanians ay marunong po, ay may gift po ng speaking in tongues. Ito po ay biblical. Kung gusto niyo po ng reference, pwede po kayo manghingi sa amin. Ito po ay totoo dahil nakasulat ito sa Bible. Kaya kung gusto niyo po ng reference, pwede po kayong mag-chat. Hindi po ito kulto. Ito po ay gift ni Holy Spirit. Amen, amen. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, nais ko po sino po ba yung gustong mag-testimony, ginawa ng Lord sa buhay niya sa buong 1 linggo? Meron po ba? Ayan, si Ate JD. Hello, hello. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, nakakatuwa po na patuloy pa rin yung service natin kahit na may pinagdadaanan tayo, may bahaman, pero thank you po pala sa ACTS na nagbukas ng kanilang tahanan para makapagpatuloy yung buong ROWA sa service. Ayan, thank you. So sa akin po, gusto ko lang i-testimony sa buong linggo na to na sobrang binalik ni Lord yung fire sa akin, and sobrang nagpapasalamat ako sa Lord kasi ngayon, dati kasi nahihirapan ako na makapag-cell group ulit, na parang ang bigat sa puso, yung ganon, yung parang hinihila ko na lang yung sarili ko para sa mga gagawin ko para sa Lord. Pero this week, naramdaman ko yung presence ni Lord na talagang tinutulungan niya ako, parang naging magaan, totoong naging magaan na nakapag-cell group ako, nakapaghayo ko, na nabigay yon ni Lord, yung kalakasan na yon. Kasi talagang kailangan lang din natin palang hingin sa Lord at patuloy na magpapuno sa Kanya. Kasi kung sa sarili lang pala natin, wala mangyayari, sa sarili na lang natin inaasa. So, hindi na natin pala nabibigyan ng glory si Lord nun. So, kailangan pala sa Lord tayo palagi magpapuno at lagi sa Kanya tumingin. And this week, ganun po yung ginawa ko. And na-amaze lang din ako sa week na to na ginawa sa akin ni Lord. And patuloy na nagpagamit. Thank you, Lord. Sa iyo po yung glory ng lahat. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Meron pa po ba? Marami po tayong oras. Meron po ba magva-volunteer? Kung wala po, ako na lang po muna. Ayan, gusto ko po magpasalamat sa Lord kasi napakarami po nangyari nitong nagdaang linggo. Talagang sinubok yung aking faith dahil madami nangyayari sa loob ng aming pamilya, at alam ko po marami sa atin ang kahinaan nating pamilya. Tama po ba? Ayan, ganyan po yung nangyayari sa amin. Hindi ako iyak. Ayan po, madami po nangyayari sa loob ng tahanan namin. Talaga, magulo. Napakagulo talaga. Parang alam niyo po yun na ayaw mo na lang magpatuloy kasi paulit-ulit na lang naman. Ano ba ginawa ni Lord nung re-encounter? Bakit? Nagkakaganito na naman kami. Di ba? Kasi parang nung pagkalabas mo na encounter, talagang ang tayog ng fire mo. Tama po ba? Pero kailangan nating umarap sa realidad na pagkatapos na encounter, meron tayong haharaping totoong buhay. Tama po ba? At ang mahalaga doon, nagpapatuloy tayo, hindi tayo nagpapadeceive sa kaaway dahil
plano ng kaaway, sirain ang ating mga pamilya. Tama po ba? Pero hindi tayo papayag dahil tayo ay covered ng blood ni Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya meron pa po ba ang gusto mag-testimony? Tayo na po. Ayan, sabi po ni Pastora, si Pastora po ang nagsabi, yung mga encounter, pwede po kayong pumunta dito sa harapan. Ay, si Ate Mayrin yata gusto eh. Ayan, si Ate Mayrin. Nasuong ka. Dapat tago na lang ako. Ano po, yun po, tulad po ng sinabi ni Aloha talaga na nung paglabas talaga namin, napaka-holy namin, napaka-banal namin eh. Tapos, andyan na naman yung mga ilang weeks ng re-encounter, andyan na naman yung kaaway. Inaalis na naman yung fire sa amin. Kasi alam ng kaaway na pagka napunuto ng fire, maglilingkod ito. Pag nawalay fire nito, dalawa lang yun, aalis to o magpapatuloy pa ba. Pero natutunan ko na ano man yung ginagawa ng kaaway sa pamilya natin, sa spiritual natin, magpatuloy lang tayo kasi walang talo. Di ba sabi nga sa message nung nakaraan, ano ba yung mahalaga sa atin? Yung physical na katawan natin o yung kaluluwa? Yung pala dapat yung lagi nating pinaghahandaan yung soul natin na maligtas. Kaya I pray po na para sa akin din ata, na kahit na mahirap, magpatuloy. Kasi di naman tayo makakarating sa tagumpay kung walang hirap, di po ba? Lahat ng bagay, dadaan muna sa hirap bago ka magtagumpay. Iyon lang po. Amen. Thank you, Ate Mayrin. Meron po ba? Praise. Ayan, mukhang wala na po. Kaya sa mga oras na to, pwede po ba na tayo ay tumahimik muna? Ayan, tayo po ay mag-ready dahil magsispeak sa atin ang Lord sa pamamagitan ng buhay ni Pastora Myrtle Mariano Garcia. Palakpakan po natin si Lord sa buhay niya. Pwede ko po ba kanyayahan ng lahat na tumayo? Ayan, bago tayo po manalangin. Hallelujah. Sige po, pwede po tayong yumuko. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, ikaw po ang nakakakita sa sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Alam mo po kung ano yung pangangailangan namin. Katugpuin mo po kami ngayong umagang ito, God. Hallelujah. Sige po, idulog natin sa Panginoon kung ano man yung need natin sa oras na to. Ano ba yung kailangan natin? Meron ba tayong hinihingi para sa ating pamilya? Meron ba tayong sakit o karamdaman? Hallelujah, Jesus. Sa oras po na ito, kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming manggagamot. Ikaw ang aming provider sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang tagapagpayapa ng aming mga puso. Ikaw ang tagapag-alis ng mga kaguluhan sa aming mga isipan. Jesus Christ, thank you for the cross, oh Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Be glorified, Lord. Maging united po kami na itinataas ka sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Pinapaalis po namin sa oras na ito lahat ng hadlang upang hindi ka namin makita in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat ng feelings, emotions, lahat ng distractions in Jesus' name. Lord, we pray for healing, oh God, sa oras na to, sa lahat ng mga may sakit, masakit ang ulo, sa lahat ng mga may nararamdaman na nakakasagabal sa pakikinig ng iyong salita in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng mga inaalala, Panginoon, lahat ng anxiety, Lord God, pinapaalis namin sa oras na to in Jesus' name, oh God. Lahat din ng mga selfish thoughts, yung pagiging selfish, oh God. Lord, make us humble, oh God, sa oras na to, na makikinig kami sa iyong mensahe na handa kaming magpabago, handa kaming magpaturo, oh Panginoon.
Hindi kami magmamataas, Panginoon, di namin pagpipilitan yung sarili namin, kung ano yung gusto namin, O God. Dahil naniniwala kami sa katotohanan ng iyong salita. Dahil mas alam mo yung future namin, mas kilala mo kami kaysa sa mga sarili namin, O God. And we ask for forgiveness, O Lord. Kung meron ka nakikita sa amin na hindi nakalulugod sa iyo, O God, hugasan niyo po kami ng inyong banal na dugo. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Hallelujah. Walang kasalanan na magtagal sa lugar na ito. In Jesus' name, intercede for each other, Panginoon. Hallelujah. Kung meron man sa aming may kasalanan, Lord God, patawarin mo siya, Panginoon. Sa mga nasa online, patawarin mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Huwag mo po hayaan na a-attend kami ngayon. Sayang yung time namin. Kung hindi ka naman namin makikita, oh God, dahil sa karumihan na meron kami. Kaya Lord, forgive us, oh God. Clean us with your blood, oh Lord, right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, oh Lord. Hayaan niyo po mag-concentrate kami na wala kaming ibang iniintindi, wala kaming ibang iniisip sa oras na to para makatch namin ng maayos yung message mo. Thank you, oh God. Thank you, Holy Spirit. We welcome you in this place, oh God. Ikaw na po ang bahala. Lord, sa gawain na ito, Panginoon, ang will mo po ang mangyari in Jesus' name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Again, maraming salamat po sa ACTS sa pagwe-welcome muli sa Rock of Ages Revival to Mission Church. Ayan, ang bagal lang paggati ng tubig, no? Nakakainis. Tuwing lalabas ako sa pinto, ano ba yan? Bakit may tubig pa rin? Buti na lang talaga ang ganda ng mga messages natin ngayon. Amen. Hello kay Kuya. Anong pangalan mo? What? Ano po? JC po. JC. Ayan. Hello. Ayan. Welcome. And meron ba akong mga bago dyan? O bagong balik? Oh, sila Moy, sila Sen. Ayan. Baka, Kuya Richard. Ayun. At sa mga taga-act na sa likod. Ayan. Sa mga nasa online, hello po. Ayan. So, pasensya na, hindi ko na kayo mababanggit isa-isa kasi medyo mahaba yung message natin ngayon. So, ang mensahe natin ngayon ay patungkol saan? Sa mga naka-attend last week para may idea naman yung katabi mo. Ayan. Our souls are not cheap. Ayan. So, nakita na ba natin yun? Okay. Sa mga hindi pa, alam ko hindi siya agad-agad kasi ang bigat ng message natin. Sa totoo lang. Alam niyo, gusto ko mag-message. Ha? Akit ako? Ah, okay. Ang liit ko. Sensya na. Sensya na, ganito lang height ko. Ayan. Okay. Sana si Kai na kay Ezra magmana, no? Ayan. Okay, kita na ako. Joke lang. Okay, so yun po. Gusto kong maging message talaga sa atin. All about faith. Kasi nakikita ko ang daming sugatan. Ayan. Ang daming napapagod, nangihina. So gusto ko yung mga message ba na ma-encourage sila, gagaan yung kanilang mga puso. Pero alam mo, binabalik ako na lagi ni Lord sa message natin ngayon. Tungkol sa souls pa rin. Tungkol pa rin sa kahalagahan ng kaluluwa. Bakit? Kasi bakit ba natin pinagdadaanan yung mga pinagdadaanan natin ngayon? Dahil babalik na ang Panginoon. Alam mo yun, sa mga nangyayari, ako sa personal experience ko at sa mga nakakausap ko, parang mapapatanong ka kung talaga bang may Diyos? Tama ba? Kasi bakit ka dumadaan doon? Diba? Tama ba? Dumating na ba kayo sa point na gano'n na parang, bakit ako dumadaan dito? Bakit ko to pinagdadaanan? Bakit nila yun pinagdadaanan? Sabi ko, bakit ganito kahirap yung sitwasyon ng buhay ngayon? Bakit? Kasi yung kaaway, talagang hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na sabi mo, ay, andyan naman si Lord eh. Hindi. Bibigyan ka niya ng pagsubok to the point na maisip mo, tama ba may faith ako? Tama bang nag-church ako? Tama bang nananampalataya ako? Yayanigin ka niya hanggang bumitaw ka. Bakit? Kasi malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya talagang sinishake tayo ni Lord. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang na-shake yan. Buti na lang. Ang ganda pa din niya at ang pogi pa din niya, no? Ayan. Hindi halatang sinishake ni Lord. Ayan.
Pero sino po sa atin gusto na maging buhay sa atin? Yung kung gaano kahalaga yung soul natin. Magsabi ng amen. Amen. Kung gaano kahalagang mapanatili natin yung soul natin kahit gaano kabigat ang problema. Hindi ang problema ang dapat mong solusyonan. Yung pananampalataya mo ang kailangan mong tatagan. Amen po. Yung pananampalataya, kahit anong problema yan, pag matatag ang pananampalataya mo, kayang-kaya yan eh. Amen po. So, kailangan mahalaga na makita natin kung ano yung value ng soul natin. So, pinag-usapan natin last week, our soul is not cheap. Ano na may pag-uusapan natin ngayon? 2 paths of our soul. 2 paths for your soul. Ano yung path? Yan, daan. Ayan, daan. Papunta sa Acts, may 2 daan. Tama ba? Meron pa sa Jose, may papandukot. Tama ba? Diba? Tama, tama. Ano mas gusto nyong daan? Yung sa San Jose, may papandukot. pag ganun nga eh, di ba? Oh, pag pa San Jose, may tubig. Pag papandukot, may ginagawa. Saan ka dadaan? Pero ganoon din po yung kaluluwa natin. Meron lang 2 daan. May 2 daan lang siyang pupuntahan. Hindi to heaven and hell, bago to. Sabi mo sa katabi mo, bago to. Ano yung 2 daan na yan? So bago yon, tingnan, may tanong muna ako sa inyo. Chika lang. Naranasan mo na bang mamili sa 2? Hoy, love life agad. Hindi ba? Hindi ba pwedeng kunwari course? O, di ba? Sino namili sa 2 course bago siya nag-enroll? Ano yung choice mo? Uy, teka lang, ingay nyo naman. Parang ang dami yung pinili ah. Parang madami kayong sitwasyon na may pinili kayo. O, game kay JD. IT tsaka edu. Ano pinili mo? IT. Hindi ka naman nagsisi. Medyo. O dito, ano example, namili kayo sa 2? Mahal ko o mahal ako? Ano pinili mo, Rainy? Mahal ang bigas. Mahal ang bigas. Okay. Tama ba, di ba? In our life, once in our life, may pinili tayo. Tama ba? Bakit mo yon pinili? Kasi akala mo mas better yon. Tama? Akala mo mas okay yun. So yung iba, pwedeng naging masaya ka na yun yung pinili mo. Yung iba naman, nalungkot ka. Sana yung isa na lang pala yung pinili ko. Nagsisi tayo. Amen? So ganun din ngayon, i-open ni Lord para makita natin, ang soul natin may 2 path. May 2 daan. Hindi pwedeng 2 pareho dadaanan mo. Amen? Isa lang. At nagmamatter yon kung ano yung magiging desisyon mo ngayon. Kung saan pupunta yung soul mo. Maliwanag po? Ilan daw po ang path ng soul natin? 2. Ano po yung 2 na yan? Makita natin yan sa verse na kasunod. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. Ang taong labis na nagpapalaga sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang hindi nang hihinayang sa buhay niya sa mundong ito, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita natin sa John 12, 1, 12, 25. Ito yung, makikita natin dito yung 2 paths ng ating kaluluwa. Makikita natin yan sa English eh. Hindi ko na nilagay dito. Pero kung mababasa mo sa English, eto yan. Inano ko na para maliwanag na maliwanag. Yung unang path o unang daan, ano daw po? Lose your life and save your soul. Yung pangalawang daan, save your life and lose your soul. Magkapareho ba yan? Hindi. Ano yung pinagkaiba nila? Okay, isa-isahin natin. Yung una, pag pinakawalan mo yung buhay mo, ano daw mangyayari? Maliligtas yung soul mo. Ayan. Soul tayo ng soul. Alam nyo ba yung soul? Ano po yung soul? Yung mumu. Yung soul yung nasa loob mo. Ayan.
Siya yung nag-iisip, siya yung nakakaramdam, siya yung nagdedesisyon. Siya yun yung nasa loob mo. Amen? Nakukuha po natin. Yung soul natin, pag namatay tayo, buhay pa siya. Tama po? Ayan, hindi tayo nagmumumu dito, ha? Hindi tayo nananatili dito. May dalawa siyang pupuntahan, heaven and hell. Pero hindi yun yung topic natin ngayon. Kung saan pupunta yung soul mo, ay nakadepende if you will choose to lose your life or save your life. Pakakawalan mo ba yung buhay mo at maliligtas yung kaluluwa mo? O ililigtas mo yung buhay mo, pero mawawala ang kaluluwa mo. Anong gusto nyo? Sino gusto ng first path? Sino gusto ng second path? Siyempre, ayaw natin ng second path. Bakit? Kasi gusto natin yung save your soul. Tama po? Amen. So ngayon, ano ang pinagkaiba nila? Bakit may ganyan? Bakit may dalawang ganyan? Kasi yung mga tao, hindi po natin na-realize na meron tayong pinipili. We want to save your soul, but the question is, are we losing our life? Ano yung lose your life? Sige na nga, tingnan natin. Ano ba yung lose your life na yan? Dapat ba? Teka, basahin natin. Kung babasahin natin yung book na John 12:25, sino may Bible? Ayan, na sinasabi ko. Asan ang Bible? John 12:25. Ano yung nakalagay sa susunod na chapter, sa susunod na story? Ano yung nakikita nyo sa susunod na story? Ano yung next story? Sige nga. 5 points. Destiny class. Ano yung susunod na story? Ayan, sige na nga, dahil wala na akong time. Wala talaga? Ano daw? Ano, sige, aloha. Ano yung sunod na kwento? Pagkatapos ng John 12:25, ano yung sunod na kwento? Wala nakakita. Huy, Destiny class student. Sige, Ma'am Joy. Ayan. Thank you, Ma'am Joy. Ayan. So, yan yung ini-express na kasi ni Jesus, yung kamatayan niya. Yung pinore out niya, ibig sabihin nun, mamamatay na ako. Ayan. Sa ibang salin, dito kasi sa salin ko, may title, yung next verse. At ang title niya, ipinahihiwatig ni Jesus ang kanyang kamatayan. Sino may ganun sa Bible? Ayan. Ipinahihiwatig ni Jesus ang kanyang kamatayan. So, pag nagbabasa tayo ng Bible, dapat binabasa natin buo. Amen po? Para magets natin kung anong gusto niyang iparating. Amen po? So, anong ibig sabihin ulit ng lose your life? Is it connected? Connected ba siya? Ayan. Dapat mamamatay ka ba? Kagaya ni Jesus? Ayan. Ibig sabihin ba nun, magpapakamatay ka pag sinabing, lose your life and save your soul. Dapat ba magpapakamatay ako para mapunta ako sa langit? Dapat ba magpepenitensya ako para mapunta ako sa langit? Hindi po, hindi. Pag sinabing lose your life, ano ibig sabihin ng lose your life? Sino may kamay? Pakita nga po ng kamay natin. Ayan. Naka-manicure ba yan? Bagong gupit. Ayan. Okay, pakita natin yung mga kamay natin. Pag sinabing lose your life, paano yung, kunwari may ano ka, lose. Paano mo i-express yung lose sa kamay? Yan. Oh, Pirena pala. Okay, pakita nyo nga, pakita nyo. Ayan. Paano mo papakita na nilulose mo yung nasa kamay mo? Ayan, tama. Ayan, niluluwagan mo, di ba? Nilulose mo. O kunwari, kunwari halika nga, si Julie. Sample lang, saglit lang. Okay, ayan. So si Julie, kunwari, hawak ko siya. Tapos sabi sa akin, lose Julie. Anong gagawin ko? Bibitawan ko siya. Tama? Amen? So ito yung, si Julie yung life ko. Nagets natin?
Si Julie yung life ko. Ito yung finance ko. Ito yung health ko. Ito yung spiritual life ko. Ito yung ganda ko. Ito yung future ko. Ito siya. Okay? Nagets natin. Tapos hawak-hawak ko siya ng mahigpit. Tama ba? Nagets nyo? Pag sinabi sa akin, lose your life, bibitawan ko siya. Ibig sabihin, hahayaan ko siya sa nag-utos sa akin na lose your life. Nagets po ba natin? Pag sinabing save your life, ibig sabihin, sinesave ko siya, akin to. Akin to, hindi nyo makukuha to. Akin yung finance ko, akin yung health ko, akin yung tulog ko. Akin yung oras ko. Akin yung pera ko. Hindi nyo ito makukuha sa akin. Save my life, I will save my life. Nagets po ba natin yung illustration? Thank you, Julie. Pag sinabing lose your life, pag sinabi, ano ulit yung mangyayari pag nag-lose your life tayo? You will save your soul. Gusto natin yung save your soul. Pero dapat, para ma-save your soul, magustuhan mo ding i-lose your life. Amen. Amen po. Dapat handa tayong bitawan yung buhay natin. Amen. So kung ang kamay mo ay nasa palad mo, gaano katindi ang kapit mo? Gaano katindi ang kapit mo? Sige nga, imaginein mo, gaano mo katindi kinakapitan ang buhay mo? Pag sinabi ba ni Lord, maghayo ka, gumaganon ba yan? Gumaganon ba yan? Pagod ka na, ano? Pagod ka na. Sabi ni Lord, hindi ka pa nagbabasa ng Bible. Hindi ka pa nagde-devotion. Gumaganon ba yan? Gumaganon ba yan? Ha? O, may HSPM, may gawain. Kaya lang, kauuwi mo lang. Galing sa school. Gumaganon ba yan? Nagigets nyo ba? Nagigets po ba natin? Handa ka bang bitawan? May nakatabi ka sa tricycle, sabi ni Lord, sharean mo yan. Gumaganon ba yan? Gumaganon. Sabi ni Lord, magpatawad ka. Tindi ng galit mo. Gumaganon ba yan? Sabi ni Lord, pahiramin mo siyang pera. Gumaganon ba yan? Sabi ni Lord, mag-destiny class ka. Gumaganon ba yan? Sabi ng Lord, attend ka sa physical, hindi sa online, ha? Oh, let there be light. Gumaganon ba yan? Amen? Nagigets niyo po ba? Sabi ni Lord, manalangin ka ng mas mahaba sa ginagawa mo. Mag-quiet time ka. Gumaganon ba yan? Amen? Yun yung ibig sabihin ng lose your life. Sino ulit gusto ng save your soul? Handa ba tayong mag-lose your life? Ayun. Amen. Ayan. Sabi sa verse, John 12:26. Ano yung naka-bright pala masyado. Sabi dyan, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Amen? At may tanong dyan, hahawakan mo ba ng mahigpit ang buhay mo hanggang mawala ito sa'yo? O ili-let go mo ang buhay mo dito sa mundo para maligtas ito? Ikaw ba ang magiging savior ng buhay mo o si Jesus? Yan ang tanong. Kasi bilang tao, hindi naman sa nagja-judge tayo, no? Of course, gusto nating ma-save yung life natin. Pagod ka na, syempre gusto mong magpahinga. Tama ba? Halimbawa, nasasaktan ka, gusto mong huwag masaktan. Tama po? Lahat naman tayo bilang tao bilang tao. Halimbawa, wala ka ng pera, syempre gusto mong i-save para may pera kayo. Tama ba?
Kaya lang, kapag ginagawa natin yon, ano ulit yung nakalagay sa Bible? We lose our soul. Nawawala sa atin ang ating kaluluwa. Bakit naman, pastora? Bakit naman ganun? Ay gusto ko lang naman ingatan yung sarili ko. Alam niyo kung sino tatamaan dito? Yung mga ayaw lumabas sa comfort zone. Yun yung kinakausap ng message na to. May pinapagawa sa'yo si Lord eh. Ayaw mong lumabas. Alam mo yon. Alam mo yung inuutos niya sa'yo. Wala ditong leader, ganyan. Kinakausap ko yung soul nyo. Gusto nyong, may inuutos sa'yo si Lord. At pinapalabas ka niya. Bakit mo siya pinipigilan? Why do you save your life? Why do you keep on holding it? Why do you keep on doing it? Bakit? It's not a matter, hindi ang question, hindi mahal ni Lord yung sarili mo. Hindi kanya mahal, hindi yun eh. Ang tinitingnan ng Lord ay yung pananampalataya mo. Ang kamay mo, pag binuksan mo, kahit ayaw mo, ibig sabihin, nananampalataya ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kapag yung kamay mo laging nakaganito, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. That's the truth na gusto ni Lord ipakita sa iyo. Naiintindihan po natin. Hinihingi nga yung oras mo, nakaganito ka. Bakit feeling mo mawawalan ka lalo ng oras? Hindi. Kapag tinago mo yung time mo sa'yo, lalo kang mawawalan ng oras. Yung pera mo, nakaganito ka, kapit na kapit ka, kasi kala mo mawawalan ka. Sa totoo lang, lalo kang mawawalan. Kapag kinapitan mo yung pera mo, yung health mo, lahat-lahat mo, bakit? Wala kang tiwala sa Diyos. Dahil kung may tiwala ka kay Lord, alam mong hindi niya pababayaan yung health mo. Ako, nagugulat na lang ako, paano pa ako nakakatayo? Dito. Pag nasa bahay kami, para akong flash. Alam mo yun, mabilisan. Kailangan mabilis, pero hindi ako nagkakasakit. Thank you, Lord. Hindi ko alam, of course, dahil kay Lord yun. Ayoko na lang pero sa finance namin, ganun din. Wala naman, nagsisimula pa lang kami. Paano kami nakakakain? Lahat ng yun, provision ni Lord. Alam niyo kung bakit kayo nawawalan, nakaganto ka kasi. Tingnan mo mabuti. Sino sa inyo nawawalan? Wala kang lakas, wala kang pinansyal, wala kang health, wala kang kung ano man. Tingnan mo. Ano yung gusto ni Lord na bitawan mo pero nakaganito ka pa rin? Subukan mong bitawan. Lose your life. Lose your life and you will save your soul. God will take care of you. If you continue to save your life, you are the savior of your soul. And can you save your soul? Nagigets po ba natin? Pag kung di mo binibitawan yung finance mo, ikaw yung savior ng finance mo. Kung hindi mo binibitawan yung pamilya mo, ikaw yung savior ng pamilya mo. At ang tanong, may nangyayari ba? Kapag ikaw ang savior, may nangyayari po ba? Kung pagod ka na, try mong bitawan. Try mong ibigay kay Lord. Hayaan mo siya yung manguna sa'yo. Amen po? Amen. May kinakausap po ba ang Lord ngayon? Amen. Ano ang ibig sabihin ng save your life?
isipin natin ang sarili kapag may hinihingi sa atin ang Diyos. Ayan, yan yung ibig sabihin ng Save Your Life. Be selfish. Pero anong sinasabi dito sa John 12:44? Malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Amen? Naintindihan po ba natin? Losing your life is having faith in God. You trust God with all your life. Yun yung totoong tiwala. Madaling magsabi, nagtitiwala ako sa iyo, Lord Pero makikita yon kung paano mo handang ibigay yung buhay mo sa kung ano yung pinapagawa niya sa iyo. Amen po. Amen. Ayan. Again, meron lang 2 path na pwede na tahakin ng ating kaluluwa. First path is lose your life and save your soul. Tama po? Naalala natin? Ano yung mangyayari doon? Mawawalan ka totoo habang sumusunod ka kay Jesus, pero sa huli, maliligtas naman ang kaluluwa mo. Yes, nakakapagod siya. Sinong pagod? Yes, may mawawala sa'yo. Minsan mawawalan ka ng friends. Mawawalan ka ng time sa ibang mga bagay. Pero at the end naman, pag bumalik ang Panginoon, sure ka. Ano sabi sa kanta? My soul secure. Amen? Makakanta mo yun. Bakit your soul is secured? Alam mong ligtas ka. Alam mong pagbalik ng Panginoon, makukuha ka. Alam mong hindi ka maiiwan. Amen? Amen? Sino po gusto nun? Parang hindi naman? Amen. Ay, yung second path, ano mangyayari sa'yo? Oo, hindi ka mawawalan. Sige, matulog ka. Matulog ka, maghapon magdamag. Sige, manood ka ng TV. Maghapon magdamag. Mag-YouTube ka, mag-ML ka. Ano may ginagawa natin? Magbisyo ka. Huwag kang mag-discipleship, huwag kang mag-destiny class. Huwag tayong umattend, huwag tayong magpakasipag sa church. Ayan. Huwag tayong gumawa. Huwag nating sundin yung leader natin. Gawin natin yon. Oo, healthy ka. Yes! Maganda ka! Yes! Ang dami mong time for yourself. Madami kang time para maglamyerda. Pwede kang mag-80 at the moment. Nandito ako namamasyal. Woo! Diba? Save your life. Mag-enjoy ka. Ano mangyayari sa'yo sa huli? You will lose your soul. Sa una lang, masarap. Pag pinili mo yung second path, hindi ka mawawalan. Pero sa huli, mapapahamak ang kaluluwa mo. The first path is the narrow path. Sabihin sabay-sabay, narrow. Na-experience yung dumaan sa makitid na daan. Mahirap? Ha? Nagkasya ka? Diba? Ang hirap I-inhale ka, diba? Para excuse me po. Diba? Pero pagka maluwag yung daan, yes, pwede ka gumanyan maglakad diba? Pwede kang gumanon-ganon Magaan, comfortable. That's the difference. How will you know if you are walking in the first path or the second path? Pag ang hirap, pag umaayaw ka na, pero dinadaanan mo pa rin, pag gusto mo nang sumukot, pagod ka na, masuka-suka ka na sa pagod. Pero pinipili mo pa rin daanan, kahit ayaw mo na. You are walking in the narrow path. Pero pag ang gaan ng buhay mo, napapagod ka dahil lang sa work. Dahil sa bahay. Pero hindi ka napapagod dahil sa kingdom ni Lord. Pasensya na kapatid. Ang lawak ng daan mo. Marami kang time matulog. Marami kang time para mag-Facebook. Marami kang time mag-YouTube. Marami kang time gumala. Pasensya na kapatid, ang lawak ng daan mo. You have to come back to God and ask Him, Lord, paano bumalik sa narrow path? Amen. Narrow is the way that leads to life. Amen po. Ano application natin? Sino gustong piliin ang first path? Amen. Sino nahihirapan?
Sino kumakanta na lang? Marami mang hadlang. Tingnan mo to, number 1. Sobrang worth it ang sufferings. That's so worth it. Yung ginagawa mo ay may kabuluhan. Sabi po sa verse, ano po yung nakalagay dyan? John 12:24, pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa, ngunit kung ito'y mamamatay, ano mangyayari? Mamumunga ito ng sagana. Alam nyo, kahit sa literal na lang, di ba? Pag pagod na pagod ka na, sipag-sipag mo magtrabaho, ano nga anihin mo? Pera, malamang. Tama ba? Kung sino yung mga nagsisipag, yun yung ang daming pera. Tama po ba? Pero pag tamad ka, ayaw mo umalis ng bahay, nakatunganga ka lang, may aanihin ka ba? Wala. Ni singkong duling, wala. Tama po? Ganon din yun sa ating spirit. Kapag pinipili mong mamatay, dun ka magkakaroon ng maraming disciples. Amen? Sino gusto maraming disciples? Anong gagawin mo? Mag-evangelize ka. Sabihin mo sa katabi mo. Hayo tayo. Gusto mo mag-multiply, di ka naman naghahayo. Titigan mo yung katabi mo. Buti na lang naghahayo siya, no? Ayan. Oh, gusto mo kamang dumami, hindi ka naman naghahayo. Di ba? Tama po dito sa kabila. Titigan mo. Oh, gusto mo dumami, di ka naman naghahayo. Tama po ba? Amen? Oh, sige, sa kabila naman. Gusto mong maayos yung pamilya mo, hindi mo naman sinesharean. Sige, sabihin mo sa kanya, gusto mo, dito sa kabila, oh, gusto mo maayos yung pamilya mo, hindi mo naman sinesharean. Tama po? Okay? Pag namatay tayo, doon tayo mamumunga. Kaya walang bunga, hindi ka pa namamatay. Buhay na buhay ka pa. Di ba? Tama ba? Die. Let's all die together. Amen? Number 2. Ayan. Akala mo lang, hindi ka mawawalan sa second part. Akala mo lang yun. Pero mawawala din ang buhay mo sa huli. At sa mas hindi magandang kahihinatnan. Ang mahirap no, di ba? Yan, akala mo save mo yung life mo, no? So, mamatay ka. Akala mo, maganda yung ending mo. Yung pala, mas worst pa. Doon sa sana, nagsipag ka na lang. Nagets niyo po ba? Yung iniisip mo na, Voltes 5. Magsa-cell group pa kami, no ba yan? Maglo-load pa ako, magre-reply pa ako sa leader ko, chat ng chat, ang kulit. Diba? Sagutin ko pa yung tawag. Eh ano lang naman yun, atin naman ako sa Sunday. Diba? Ba yan, may sheet pa. Ba yan? Ang dami naman. Pero kung yung lahat ng yun, pinakinggan mo, ay magkakaalam-alam tayo sa huli, kapatid. Huwag sanang dumating yung huli, tapos tsaka ka magsisisi. Yung akala mong mahirap, mas mahirap po sa impyerno. Mas mahirap sa Great Tribulation. Sa Great Tribulation, patayan na. Hahantingin ka, tatatakan ka ng 666. Kung ayaw mong mahirapan ngayon, eto na lang po sasabihin ko, magpapugot na lang po kayo pag kayo po'y naiwan. Magpapugot na lang. Kasi po pag natatakan po kayo ng 666, hawak na kayo ng kaaway. Huwag rin po kayo magpapakamatay. Ano po? Pag nagpakamatay kayo, sa impyerno din ang punta. Amen po? So bakit mo pipiliin yun kung pwede naman ngayon pa lang, mahirapan ka na? Mag-effort ka na, konting tulog, ibigay mo sa pag-i-intercede para sa members mo. Amen? Konting pera, puntahan mo sila para i-follow up sila. Amen po? Yung pangbibili mo ng yosi, pangbibili mo ng alak, ipambili mo ng Bible na makapag-devotion ka naman. Pambili mo ng notebook. Amen? Pangpamasahe mo para maka-attend yung kamag-anak mo dito sa church. Amen po? Amen? Yung mga konti na yan na gusto mong i-save, let them go. Amen po? Hayaan natin ang Lord
ang kumilos. Amen po? Ayan, may verse dyan. Yun pa din, yung sa key verse natin. Number 3, tutulungan tayo ni Jesus na matapos ang first path dahil ito din ang pinili at dinaanan niya. Kung nahihirapan ka dun sa first path o ayaw mo, talagang nasa second path ka, talagang ayaw mo nun, huwag ka mag-alala. Kapag nagdesisyon ka ngayon na talagang gusto ko na yung first path ka, so ang hirap, huwag ka mag-alala. Tutulungan ka ni Jesus. Kapag sinabi mo, Jesus, gusto kitang maging Lord and Savior, hindi lang to para sa mga bago, pero kahit sa matatagal na. Amen. Gusto natin, Jesus, gusto kong daanan yon. Gusto kong daanan yon. Ang hirap. Tutulungan ka niya. Alam mo kung paano ka niya matutulungan? Hindi lang dahil Diyos siya, pero dahil dinaanan niya rin yon para sa'yo. Amen. Just imagine, si God nga siya eh. Paano niya napagkasya yung sarili niya sa isang maliit na nilalang kagaya natin? Narrow path yun. Yun pa lang. Tapos ano yung naging buhay niya dito? Naging don ba siya? Naging gobernador ba siya? Naging hari ba siya? Hindi. Karpintero siya. Mayaman ba si Jesus? Nung nasa lupa siya? Hindi. Ang buong tiwala niya ay nasa Panginoon, kaya napuprovidean lahat ng pangangailangan niya. Narrow path. First path. Lose your life. Ganun siya katapang, si Jesus Christ. Maglilingkod siya. Bahala na si Lord sa akin. Basta ako, maglilingkod ako. Magsasave ako ng kaluluwa. I will lose my life. And ano yung naging provision ng Lord? Hindi lang siya yung binibless, pati yung mga alagad niya, blessed. Amen? Nakita po natin hanggang sa cross, hanggang sa siya ay ipinako sa cross, narrow path yung dinaanan niya, napakakitid na daan. To the point hanggang sa mamatay siya. Pinili niya yung makitid na daan. Buong buhay niya mahirap. Mahirap ang dinaanan niya. Ano yung ending niya? Ano ulit yung sabi dun sa verse? Kung sino ang mamamatay, pag hindi siya namatay, magiging mag-isa lang siya. Pero pag namatay siya, ano yung mangyayari sa kanya? Mamumunga siya ng sagana. At dahil pinili ni Jesus yung narrow path, siya ay naging tagapagligtas nating lahat. Kapag pinili mo yung narrow path, kapatid, maraming maliligtas. I'm talking to everyone. Lahat po tayo ay pinili ng Panginoon. Hindi lang ako, hindi lang yung leaders, pati sa mga nasa online, lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon para magligtas ng mga tao. Amen. Ephesians 2 verse 10. Kung tatayuan mo lang, maraming maliligtas. Mga kapatid, babalik na po yung Panginoon. Marami sa mundo ang nagsisave your life. Huwag ka nang sumama sa kanila. Christian ka. Pinapaalala ko lang sa'yo, kahit yung mga nakapaligid sa'yo ay hindi Christian, ikaw Christian ka. Lose your life and save your soul and save the soul of others. Amen po? Amen? Sino sa umagang to nagdedesisyon na pipiliin niya yung first path? Sino po nagdedesisyon na tutulungan niya yung ibang mga taong piliin din yung first path? Sino dito may mga Christian na kapamilya? Taas kamay. Kristiyano yung kapamilya mo? Taas kamay. Sige po. Kristiyano ha, nakakakilala. Sino po sa inyo, yung mga binanggit nating tao, ay naglo-lose their lives? Yung mga binanggit nyo ba na mga nakakakilala ay naglo-lose their lives? Sino sa inyo gusto silang tulungan? Sino may mga kakilala na hindi pa tumatanggap sa Panginoon? May mga kaibigan na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Sino gusto sa inyong magpagamit para sa kanila? Mauna ka muna.
lose your life. Alam mo, ang tanong, hindi yung Lord, hindi ako marunong. Lord, hindi ko alam yung sasabihin ko. Lord, eto lang ako. Ako, personal testimony ko, I lose my life first bago ako ginamit ni Lord. Hindi ko alam na magiging pastora ako. Nandito lang ako para maglingkod. Nag-resign ako noon. Company nurse ako ng PBB. Alam nyo na yun, pero nililid lang akong i-share. Ako lang yung nag-iisang nurse sa buong, alam niyo yung PBB? Merong ATM dyan sa 7-Eleven. Yon. Ayan. So, wala silang company nurse. Ako yung first ever company nurse. Pero nag-resign ako. Pinag-resign ako ni Lord doon. Huwag kayo basta-basta magre-resign, ha? Leading to. Leading to, ha? Ang tagal bago ako nag-resign, nakipagbuno ako sa Panginoon bago ako piniling mag-resign. And nag-resign ako, hindi dahil magpapastora ako. Wala, hindi ko alam na magpapastora ako. Gusto ko lang maglingkod. Pinakita lang sa akin ni Lord na kailangan ako sa Kalumpit. Nasa Pasig ako noon. Hanggang sa dumating ako dito. Na ngayon, nagpapastora na ako. May mga masisipag na leaders, passionate, talagang ever faithful sa Panginoon. May 15K followers na yung page natin. Hello! Wala akong inisip na gusto ko yung save your soul, gusto ko yung ganito, gusto ko yung ganyan. Nilose ko lang yung life ko. Hindi rin ako, wala rin akong alam nung nag-start ako. Mas nauna pa sila sa akin. Alam niyo si Catherine, ingit ako dyan. Nag-encounter kami. Naalala mo yun, Kat? Nag-encounter kami. Pinaglilid nila ako ng prayer kasi ako daw yung anak ng pastor. Sabi ko, hindi nyo alam. Hindi ako marunong mag-pray. Kasi bago pa lang ako noon. Talagang hindi totoo yung salvation ko. Kasi Catherine, nanganghanga ako. Galing-galing ka ako ni Kat mag-pray. Amazed ako sa kanila. Sila Paz. Mga nauna sila sa akin. Pero wala talaga hindi ako marunong magturo, hindi ako maharap sa mga tao. Nung college ako, pag recitation, hindi ako nagtataas ng kamay. Sino ganon? Yung kahit ano may sagot, di ba? Nahihiya ka. Ganon lang ako dati. Pero ngayon nakakatayo na ako because I just lose my life. Lord, bahala ka na. Basta ikaw na yung kumilos. Ngayon ginagamit na ako ni Lord. And I claim for more. Kaya ako din, gusto ko din mag-lose my life pa more. Lose my life pa more. Sige pa, Lord. Amen? So, tandaan mo, bakit ko to sinasabi? Bakit ko to sinishare sa inyo? Hindi ito sa knowledge mo. It's not about kung bago ka, o matagal ka, o matalino ka, o hindi ka matalino, o tinawag ka, o hindi ka tinawag. Meron pa akong isang dami kong pero nililid lang ako mag-testimony. Si Andy Stanley yata yun. Sabi niya, hindi naman siya tinawag ding magpastor. Sabi niya, parang gusto niya lang mag-serve. Pero si Andy Stanley, sobrang sikat na niya na pastor ngayon. Gusto lang niyang mag-serve. Gusto lang niya i-lose yung buhay niya para sa Panginoon. Amen. It's not about your status. Amen. Meron sa inyo, wala akong pinag-aralan, Pas. Hindi ako nakagraduate. Hindi yun ang tinitingnan ni Lord. Si David, isa lang siyang batang pastol. Pero naging hari siya ng Israel. It's not about your age. Pas, matanda na ako. Si Smith Wigglesworth, 70 plus siya nagsimula. Si King David, 17. Nandiyan po ba tayo? I'm encouraged. Bakit ko to sinasabi? Makinig po tayong mabuti. In-stir up ko yung heart nyo para gawin, lakaran, kung ano yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Kasi naniniwala ako, meron pang more dyan eh. Meron pang more. Akala mo yan na yun? Hindi, may more pa. Tagal-tagal mo nang nagsuserve dito. Hindi, may more pa.
There's more. Ang lawak ng mundo, kapatid. Nandito ka pa lang sa kalumpit. Haguno, hindi ka pa lumalabas. Hindi ka pa nakakarating na ibang bansa. Amen? And ang sabi, go and make disciples of all nations. You can win nations. Amen? Lose your life. Tayo tayong lahat. Ano yung pinapakawalan sa'yo ng Panginoon? Ano yung sinasabi niyang bitawan mo? Lord, open our eyes, Lord. Lahat po kami. Whether nandito sa church or nasa online. Kahit bata, meron sa inyo, nasa narrow path ka na. Nasa first path ka na. Pero natatakot ka, humakbang. I pray for faith para sa'yo. Tingnan mo yung saganang bunga na naghihintay. I rebuke that fear. Nire-rebuke ko yung takot na yan in Jesus' name. Sino yung mga nasa destiny class? Pwede ba nating taas ang ating mga kamay? Mga nasa destiny class. Lord, nilalapit ko po ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Kilala mo sila. Alam mo kung sino sa kanila yung pinanghihinaanan ng loob na magpatuloy, O God. Alam mo kung sino sa kanila yung natatakot. Pero right now, I pray for them, O God. Hallelujah. I pray for them, O Lord. Let their passion be stronger than their fear. In Jesus' name. In Jesus' name. Let faith arise, O God, sa oras na to. In Jesus' name, O God. Let their spirit soar, O God. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige, pikit ka lang sa lahat ng Destiny Class students. Ipapakita sa'yo ni Lord na ikaw ay magmumultiply kapag nagpatuloy ka. Sige, pikit ka lang. Magkakaroon ka ng vision. Ilalagay ni Lord sa puso mo yung mga kaluluwa na naghihintay sa'yo. Sige lang. Meron sa ating tinatouch ni Lord. Pinapalakas niya. Sige, damahin lang natin sa lahat ng mga Destiny Class students. Nakikita ni Lord yung sitwasyon mo, hindi mo kailangan maging malakas, magmukhang malakas sa harap niya. Dahil anak ka niya. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Damahin mo lang yung kalakasan na binibigay sa'yo ng Panginoon. Sige po, pwede nating baba yung kamay natin. Sa oras na to, nililid naman ako ipanalangin yung mga nakatrap ka. Alam mo sa sarili mo na nakatrap ka. Gusto mo sa first path, kaya lang hindi ka makaalis sa second path. Hallelujah. Kung ikaw yan, nais kitang ipanalangin, pwede mo ba itaas yung kamay mo? Ipapanalangin kita. Hallelujah. Lord, sa oras na to, I speak deliverance, O God. Sakara sandara kiyar shakayara sandara rarababa. Sakandara rakaya, anumang spirit, O God, in Jesus' name, na nagtatali sa mga taong ito, O God. You are our deliverer, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pakawalan mo po ang mga taong ito in the name of Jesus. I speak deliverance, O God, sa oras na to. In Jesus' name. In Jesus' name. Sakara sandara rarakaya basanda.
Kuraba sikara sikara shandara kihara sanda. Sakalara sahayara kaya rara. Sakara sandara kaya ba sandara kaya rasikara sandara rara. Kara sandara rara sandara rara baba kanda. Harakanda rara shikara sandara kaya baba sakara sandara rara kaya baba. Sikara rara sandara rara baba. Sige, pag may nararamdaman tayo, pwede nating palayasin yan. In Jesus' name, pinapalayas kita. Harakanda rakanda, pinapalayas kita sa aking sarili. In Jesus' name. Sakara sandara kaya baba shikaya yaya sakaya baba. Kandara kaya baba bakande. Koroboro sikaya, walang spirito natatagal sa presensya ng Diyos. Walang spirito natatagal sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Sakara sandara kaya sakaya baba sakaya rasandara kaya ba shikaya rasandara kaya baba. Let these souls loose right now in Jesus' name. Kara sakaya basukorobo sikaya sakaya darayanda kaya baba. Ora baba basandara kaya baba shandara yanda baba. Holy Spirit, let your fire fall sa mga taong ito in Jesus' name. Sakara sandara kaya baba shandara kaya baba bakura bara sandara rakia rasanda koroboro boro sakaya baba basandara kaya baba bakande harakande. Sa lahat ng nagtaas ng kamay, pinapasabi lang sa'yo ng Panginoon, ikaw ay tinawag niya. Kaya hindi ka makaalis dyan. Kasi akala mo hindi ka na niya tinawag. Tinawag ka niya. At hindi siya nagbabago ng pagkakatawag sa'yo. Ang pag-ibig niya ay masigit pa sa mga kasalanang nagawa mo. Sa oras na to, tingin ko, anong kailangan mong bitawan? Kailangan mong bitawan yung pagtingin mo sa sarili mo na makasalanan ka. Na wala ka ng patutunguhan, wala ka ng kapatawaran. Kailangan mo yung bitawan. Dahil hindi ganon ang pagtingin sa'yo ng Diyos. Tinitignan ka niya, yung soul mo. Yung soul mo. He loves your soul. He loves your soul. I pray maramdaman mo yun ngayon. He loves your soul. Sige po, stay lang tayo sa presence ng Lord. And we can also worship. Hindi mo kailangang sumabay, pero just hayaan mo lang si Lord na mag-minister sa'yo sa oras na to. Ibigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawan ng iyong awa't biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko iaalay. Papuri sa kataas-taas. Sige lang, kung ano yung nililid sa'yong gawin, gawin mo lang. Kung gusto mo sumamba, kung gusto mo lumuhod, kung gusto mo umiyak, gawin mo lang. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko.
pintuan ng puso ko'y iyong binuksan dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking buhay ko, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Nakikita ko lang sa oras na to, meron sa inyo nag-worship dati na nakasanayan mo lang, pero ngayon nag-worship ka na dahil pinalaya ka ng Panginoon. Naranasan mo yung kalayaan sa oras na to. And I thank God for you. I praise God sa ginawa niya sa buhay mo ngayong hapong ito. Hallelujah. Lord, we glorify you, O God, sa lahat ng ginawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, alam ko, simula pa lang to, Panginoon. Alam ko na bubungkalin mo pa to, pagyayamanin mo pa to, Panginoon. Hallelujah, Lord. I rebuke lahat ng plano ng kaaway para tanggalin yung tinanim mo ngayon sa kanila. In Jesus' name, O God. I pray na ito ay mamumunga ng 100-folds sa buhay nila. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat na makakalapit kami sa iyo. Kung ano man yung problemang pagdaanan namin, may mga pagsubok man kami, Panginoon. Salamat na kaya namin ang lahat ng ito, O God. Salamat na magtitiwala kami to lose our life because you are our Savior. Because you will save our souls. Hindi lang souls namin, pero souls din ng mga kapamilya ko. Sige po, kahit isang sentence lang, pwede pa nating sabihin na, Lord, iligtas mo yung pamilya ko. Lord, iligtas mo yung mga kaibigan ko. And God heard that. Naririnig ni Lord yung panalangin mo na yan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyo po lahat ng kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay dadako sa panalangin para sa ating bansa. And amen. Yan, inahiyahan po natin yung mananalangin para sa ating bansa. Sa oras na to, si Ma'am Mary Joy Bitanig. Sige, tayo po ay mag-intercede. Shandala ka la 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 la, shandala ba 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 ba, shandala ka la 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 la, shandala ba 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 ba, shandala ka la 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 la. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy po kitang pinapapurihan at pinasasalamatan sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Sa pagkakataon na kami ay nagkatipon-tipon upang muli ay magpuri sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na kayo ang Diyos namin na buhay at dakila na kumikilo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa mga oras na to, Panginoon, ako ay humihingi ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan. Lihiman po ito o hayag. Linisin niyo po ang aming puso, isip at kaluluwa ng inyong banal na dugo, Panginoon. At naniniwala po ako na lahat ng ito ay napagtagumpayan niyo na sa krus. At pinapanalangin ko na makita ng bawat isa yung pagmamahal niyo sa amin, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon,
Nilalapit ko nga po sa inyo yung aming bansa, Panginoon, mula sa presidente hanggang sa pinakamaliit na namumuno sa aming bansa, hanggang sa kapitan, na kayo po yung manguna sa buhay nila, Panginoon. Kayo po yung magbigay ng wisdom para mapamunuan nila ng maayos yung aming bansa, Panginoon. Patuloy ko din pong nilalapit sa inyo yung kahirapan sa aming bansa, Panginoon. Yung mga bilihin na patuloy na tumataas, Panginoon. Kayo po yung mag-provide sa bawat pamilya ng mga kakainin nila, Panginoon. Alam ko po na You are our great provider, at pag sa inyo po galing ay hindi po magkukulang, Panginoon. You can perform miracles na pa. Dami nyo nga po yung isda at mga tinapay, at sumobra pa ito. Wala kayong hindi kayang gawin sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy ko din pong hinihingi ng kagalingan yung mga tao sa Pilipinas na nakakadama ng sakit sa anumang aspeto ng buhay, sa physical, sa emosyonal, yung mga nakakaranas ng depression, Panginoon, ng anxiety. Kayo po yung magpalaya sa kanila sa mga sakit na iyon. Dahil naniniwala po ako na lahat ng iyon ay napagtagumpayan nyo na sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At patuloy ko din pong pinapanalangin yung mga tao na hindi pa lubusang nakakakilala sa inyo, Panginoon, yung hindi pa nakaka-experience ng pagmamahal nyo, Panginoon, yung totoong pagmamahal na nagmumula sa inyo. Patuloy ko pong pinapanalangin na maging open yung heart nila at yung mind nila sa pakikinig ng gospel, ng mga salita, ng mga leaders, ng mga pastors na naghahayo sa kanila, Panginoon. Lahat pong ito ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Amen, amen. Kaya sa mga oras naman po na to, naranasan natin yung pag-ibig ng Lord. Amen ba? Amen. Pakilakasan nga po, naranasan mo ba yung pag-ibig ni Lord? Amen. Kaya sa mga oras na to, tayo po ay magkalob sa Panginoon at panoorin natin yung video na ito. Sige, tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Sabi po dito, how tithers invoke the blessings of almsgiving. Tithing fulfills God's instruction to support the poor, and therefore tithers can expect to be blessed on the earth. From Psalms 41, 1-3, Blessed is he that considereth the poor. The Lord will deliver him in the time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. The Lord will strengthen him upon the bed of languishing, thou will make all his bed in his sickness. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We bless your name, Father. We give you praise. We give you glory, O God. Sa oras pong ito, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpo-provide ng lahat ng kailangan namin, Panginoon. You have been so faithful to us, O God. At sa mga kamay, Panginoon, ng magkakaloob sa oras pong ito, hayaan niyo nga po, O Diyos, na ang iyong patuloy na pag-iingat, paggabay, at bendisyon, Panginoon, sa bawat mga kamay na magkakaloob upang ang iyong mga gawain ay patuloy na lumawak, mailaganap ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong pag-ibig, O God. And Lord, salamat po sa mga kamay na magkakaloob. Hayaan niyo po, Panginoon, na i-bless mo po sila. I speak blessing upon blessings, O God, sa mga taong ito. And naniniwala po kami, Panginoon, na ibabalik mo po ito ng siksiklik dito maapaw. Salamat po, Panginoon, and I declare blessing upon blessings, O God, sa mga anak mo na patuloy na nagkakaloob, O God. And sabi mo nga po, bubuksan po ang durungawan ng mga langit at ibubuhos ang masaganang biyaya sa mga anak mo ito, Panginoon. Lord, we give you praise, we give you glory, O God, sa oras na ito. Salamat po, purihin ka sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Sige, pwede na po nating dalhin sa harap ang ating mga kaloob.
announcement pass. Amen. Kaya po sa mga nasa online, pwede din po kayong magbigay ng inyong mga kaloob. Meron po tayong GCash number na pwede nyo pagsenda ng inyong mga tithes and offering. Hingin nyo lamang po ito sa ating page. Kay Pass A po pala. Ayan, para sa ating mga special announcement, patuloy po yung ating mga gawain. Simula po sa ating Aegis PM na ginaganap tuwing Wednesday. Tama po. Wednesday, 6 p.m. Kung nais po natin na magpa-soak kay Holy Spirit, pwede po tayo umattend dito. Mararanasan talaga natin si Holy Spirit. At sa atin pong, sa mga nagde-Destiny class po every Friday, ayan, 6 p.m. At sasabihin na lang po kung saan tayo sa next Friday. And also, yung Sunday worship service natin, panalangin po natin na ang church natin ay wala ng tubig next week para tayo makabalik na. Amen po ba? Amen. And patuloy din nating isama sa ating mga day watch po yung ating church. Amen po ba? Gusto po ba nating makalaya sa baha? May kaya pong gawin ang Lord basta tayo mananalangin. Amen po ba? Amen. Kaya meron pa po bang ibang announcement? Wala na. Paalala ko po yung sa pledge. Opo, sa anniversary natin para tayo ay magkaroon ng maayos na anniversary. Opo, malapit na anniversary ngayon ay September na at anniversary natin ay sa October po ito. Kaya ang bawat isa po ba to, individual po yung 100 pesos. Voluntary. Any amount po. Para matuloy ang ating anniversary. Ayun lamang po at tawagin po natin ang ating pastora para sa benediction at iba pa po niyang mga gawain. Ayun. So yun nga, actually naghahanap po tayo ng location for our anniversary. Kaya sama natin sa prayer yon. And makakita rin po tayo ng bagong place kasi talagang sobrang na po, puro tubig na. Water world po sa ating physical church. Kaya sama po natin sa prayer and help then financially sa mga nasa online. Salamat na po in advance, ayan, sa inyong tulong. So yun po, tayo po ay mananalangin panalangin para sa birthday. Ayan, andyan po ba si Tatay? Ayan Tito Jimmy! Ayan, siya kapag-pray po natin ng healing sa Ate Delma, si Joy, saka si Tito Ambit. O yun po. Meron pa bang hindi nakalista dito? Baka may magbo-birthday pa dyan, nahiya lang. Punta ka na dito sa harap. Ayun, wala. Okay, sige, pag-pray po natin, unahin natin. Si Mac. Okay. Sa 13. Ayan. Okay, si Mac. Okay, meron pa? Si Bene, ano pangalan niya? Si Earl. Ayun, si Earl. Okay. Meron pa? Ayan, sige po. Habol, dami habol. Si Charlie. Okay. Ayan, meron pa ba? Wala na. Sige po, tayo po yung manalangin. Ayan, extend natin yung kamay natin. Unahin natin si Tito Jamie. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras na to na kami ay makapanalangin para kay Tito Jamie. Lord, patuloy naming sinasaway lahat ng ginagawa ng kaaway sa kanyang buhay, lalo na po sa health niya, sa life niya, Panginoon. We rebuke, Lord God, lahat ng tangka ng kaaway sa buhay niya, Panginoon. We pray for strength, O God, kalakasan sa kanya sa araw-araw, Panginoon, at provision sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Maging yung dalangin ng kanyang puso, Panginoon, sa kanyang pag-una sa iyo, Panginoon, ay sumunod din lahat ng kanyang mga anak, Panginoon, ay maging sa iyo na kumpleto, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na lahat sila, Panginoon, ay sama-samang sasamba sa iyo, O God. Ito po ang aming dalangin para sa kanya, Panginoon. Dinadalangin din po namin si Mac, Panginoon. Hallelujah. We declare, Lord, na patuloy mo siyang ibalik, Lord God, sa pagkakatawag mo sa kanya, Panginoon. We pray
for strength sa kanya, oh God. We pray na makita niya yung call mo sa level na to ng kanyang buhay, Panginoon. We also pray ng guidance sa kanyang mga desisyon, Panginoon, in Jesus' name, sa kanyang future, in Jesus' name, hallelujah. Ganon din po kay Charlie, dinadalangin namin ng pagkilos mo kahit sa kanyang murang edad, Panginoon. Hallelujah. Dinadalangin po namin na kayo po yung magbigay ng good health sa kanya, ng wisdom sa kanyang pag-aaral, ng provision, Panginoon. Hallelujah. Na patuloy rin siyang lumaki na ayon sa kalooban mo. Tulungan mo po si Mayrene at si Kuya Richard na palakihin siya ng ayon sa wangis mo, Panginoon. Ganon din po kay Earl, oh God. Dinadalangin namin, oh Lord, na siya po ay ingatan mo kahit nasan siya, Panginoon. Hallelujah. Dinadalangin namin na siya po ay lumaki ng may takot sa iyo, Panginoon, na godly, Panginoon, na obedient, oh God. Hallelujah, na complete in you, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We also pray, ano man yung sakit at karamdaman o kaano pa man yung nararamdaman niya, Lord, we pray for healing, for completeness sa kanya in Jesus' name, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po yung maggabay sa kanya. Hallelujah. Sa kanyang paglaki, oh God. Hallelujah. Gamitin niyo po si Sen, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maging si Yeye, Panginoon, in Jesus' name, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dinadalangin din po namin yung mga may request for healing, oh Lord, kay Ate Delma, kay Joy, maging kay Tito Ambet, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, kami po ay nagkakaisa. Yung mga faith namin, pinagsasama-sama namin ngayon, oh God, upang i-declare yung healing sa mga taong ito, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, Lord God, na yung church mo, Panginoon, whatever we bind will be bound in heaven. Whatever we lose will be loose in heaven, oh God. Kaya sa oras na to, Lord, binabind namin yung sakit at karamdaman na tumatali sa kanila in Jesus' name, oh God. At hayaan mo pong dumalo yung healing, oh God, sa oras na ito in Jesus' name, oh Lord. Hallelujah. We rebuke that sickness, yung mga sickness na nararamdaman nila sa oras na to in Jesus' name. And give them faith, oh Lord, na sila ay pinagaling mo na, oh God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito na ba yung last? Children na tayo, children, bago tayo mag-benediction. Ayan, pwede po nating dalhin yung mga bata sa harapan. Ayun. Isang linggo na naman tayo hindi magkikita-kita. Ayan, bless natin yung mga anak natin. Sa mga nasa online, pwede nyo rin pong i-lay hands yung mga anak natin. Ayan, para mapag-pray natin sila. Sige po, extend natin yung mga kamay natin sa kanila. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, God, nilalapit po namin ang mga batang ito sa iyo, Lord. We pray for your favor. We pray for your protection. We pray for your wisdom, Panginoon. We pray for healing, oh God. Hallelujah. We pray for strength, oh Lord. We pray for provision, oh God. Hallelujah. We pray, Lord, samahan niyo po sila kahit saan sila magpunta. Samahan niyo po sila ng iyong mga anghel. Walang mga aksidente, mga banta ng sakit at karamdaman ang dumapo sa kanila ngayong week na ito. Samahan niyo sila sa kanilang mga pagpasok sa school, Panginoon. We pray na hindi sila may influence ng world na ito, God, pero sila yung maging influence, Lord God, sa kanilang mga kaklase, mga kaibigan, oh God, kung paano tumayo ang isang Kristiyano na kabataang kagaya nila, Panginoon. Salamat, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa panalangin ito. Hallelujah. We anoint them, oh God, with your blood in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, sige po, tayo lahat ay tumayo. Sinong handa ng mag-loose? Sige nga, taas natin yung ating mga kamay. Nang naka-loose, naka-loose. Ayan, naka-loose na. Ayan, sige, pakita mo yan kay Lord. Lord, sa'yo na yung buhay ko. Save my soul. Save the souls of my family. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. In Jesus' name, amen. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Jesucristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumayinyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Babay po sa mga nasa online.